beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meicha Ame from Japan. Kabayan Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ng iyong May 3 to 9, 2026. Siyempre maraming salamat sa inyo. Sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hypes ng video ko, sa mga nag-like, sa mga nagko-comments, maraming salamat po. At sa mga nagpa-personal reading, kung gusto niyo na personal reading, energy nyo lang talaga gusto niyo makuha. All the details is in description below. God bless you all po sa inyong mga love and support. Tingnan natin, Pisces. General reading tayo, energy reading tayo. Tingnan natin ang iyong this week. But parang ayaw niyang lumabas, ate. Hindi ko alam. Tanong ko, sagot ko eh. Tingnan natin ang iyong angels this week number. Baka nakita ka ng mga repeating numbers, ang iyong angel numbers na gusto niyang malaman mo. Para po kay Pisces. Thank you. Tingnan. Uy, lucky sure. Dun. Uy, ang ganda, oh. Ate, mamaya na yan. Oh, mamaya na yan. Siyempre, kailangan merong oh my God. Bakit? Oh, inggitera na naman talaga. Inggitera talaga ako. Alam niyo yun? Sabi ganun. Hindi ko na tinuloy. Magko-comment sana ako ba? Sabi ko sana, bakit ganun eh? Ganun. Tingnan natin. Okay, meron kang Cancer, Leo, Libra, Pisces, and Cancer. Okay. Pagdating sa'yo, Pisces, you know your purpose, no? Alam mo kung ano yung i-main concern mo sa buhay mo. Handle yung iyong vitality o yung lakas at confident mo, no? To focus sa mga ginagawa mo. You love what are you doing this time? Bulol si ate. Siyempre natin yung point na yun. Nakita ko sa'yo, talagang nagkakaroon ka ng wisdom or yung enlightenment or yung point na mas na-enlighten ka this time sa iba sa inyo, no? Ang nakikita ko sa iba sa inyo naman is, yun nga, may mga bagay ka na, handun yung paninindigan, handun yung action, and handun yung desire mo this time para magkaroon ng victory and success into your life. Nakapokus ka na doon sa sitwasyon na yun, ano? Ang nakikita ko sa iyo dito. May mga aso pusa ba kayo? Okay. Pagdating naman dito is magkakaroon ka ng questioning, quarrent. Kung kunin mo lang isa doon, sa isang lalaki. Taong malapit sa iyo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng magulang mo, kaya basta malapit to sa iyo. Yun ang nakita ko dito. Karelasyon, connected. And then nakikita ko rin dito sa iyo is nandito yung mga allies or mga loyal person pagdating sa iyo, no? Pero sa iba kasi hindi. They pretending. Well, siguro alam mo naman din kung sino yun, no? Kasi malakas din naman ang pakiramdam mo. Yan. May mga tao na pretending, sa nakita ko dito. May mga magbubukas pa. Kung sa ngayon is nagiging mas maganda yung flow mo sa iyo ngayon, is may mga magbubukas pa na bagong pintuan para sa iyo. Yan. And then also may mga positive outcome, success, victory, may mga happiness, o may mga kasiyahan or saya ka na mararamdaman, no? Pero mag-ingat ka kasi is may taong nagmamatsyag or pwedeng ikaw yung nagmamatsyag, no? May pagmamatsyag ako nakita. Meron tao dito na medyo nagiging sneaky, yan, or may tao na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ang nakita ko, someone is wearing a mask, nagpapanggap. May tao, matalino siya, no? Hindi yung pagiging clever ng tao na ito sa nakikita ko sa kanya. Hindi pagdating naman sa'yo talaga, clever ka rin naman, no, Pisces, no? Sa iba dito is meron lang talaga na tao na kasuspe-suspecha. Sana hindi ikaw ito. Yan, may tao or may mga tao, mangliling lang, may pangliling lang o liling lang ka. Mag-ingat na lang kayo, no, sa mga sitwasyon na pwede kayong magkamali. Well, mahirap, pero ang pagkakamali kasi is learning. But
Huwag nang ulitin, 'di ba? Yun lang yun. Yun lang yung pinaka the best point, no, sa iba sa inyo. And then also is may paghanga. Hindi ko alam kung may hinahangaan ka ba or may tao na humahanga. Sa iba dito is yun nga crush, 'di ba? Crush is paghanga, 'di ba? Yun, may paghanga akong nakikita dito sa situation mo. May tao na they willing to support you eh. Hindi ko alam who, pero malapit to sa'yo. Sa nakita ko ito. Or ikaw, may susuportahan ka. Vice versa. No? Handun yung point. Bakit ganun? May taong makasarili. May taong makasarili. May taong sakim or makasarili. Siguro, kumbaga marami kasi, di ba, yung parang pwedeng kabig lang ng kabig o kaya kailangan mo siyang ganun sa iba, iba ka, gusto lang siya kabig ng kabig, yung iba, sa iba naman siguro yung pagiging makasarili is gusto niya, kung ano yung gusto niya, mga ganun. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakita ko. Sana hindi kayo. And your angel's number is good fortune. Pwede nakakita kayo ng mga repeating numbers 1, 3, 3, 1 or related itong number na ito sa iyo. Also, we have the good fortune and the lucky short and the personal power, the 888 and the great blessing. And the good luck. Wow, panalo. Yun na nakita ko sa iyo dito. May mga great blessing, good luck, and you have a personal power, you have the 888 also. Ano yan? Iba dito sa spiritual situation, wealth, abundance, ganyan ang parating. And may mga situation of progressing situation o may mga mga bagay na ipaprogress ka na this time. And the 1331 is also the beginning to growth and the success and the achievement situation happen into your life, no? Hando na yung point na you can control anything. Kumbaga, kaya mo i-control yung mga situation mo this time. So, nakita ko dito. Advice, comfort, major change, individuality, independence. Have faith in your skill and talent as they are a tool that can provide you with a brighter future. Sabihin, meron kang skill or talagang nahanda yung point na talentado ka talaga, no? Sa iba sa inyo. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on its way. May marireceive ka daw. Advice. Pwedeng may papadala sa universe, o kaya naman is papasok sa intuition mo. Basta there's an advice or mga angels numbers na pwedeng ipadaan niya sa'yo, no? Everything will work out in your favor. Uy, papabor sa'yo ngayon si universe. Congrats. Your energy, Pisces. Energy po ni Pisces. Thank you. Okay, when it comes sa yung energy is pwedeng may mga maiisip ka o may makakausap ka na pwedeng ikalungkot mo, ika-depress mo, o ika-worry mo. Ganyan. Or sa iba naman dito is meron ka daw na mga maiisip na pwedeng negativity or may makakausap ka na tao na medyo magiging negative siya pagdating sa'yo or ikaw sa kanya. O kaya naman sa iba sa inyo is merong mga sitwasyon na maiisip ka na what if? Yung parang mapanghihinaan ka ng loob or mawawalan ka ng pag-asa. Hindi naman in 100%. Siguro magti-think negative ka lang in that way, doon sa point na yun. May mga bagay ka na may isip na gusto mong ma-achieve lalo or gusto mong ma-fulfill, mga ganon sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Ang energy mo rin is happy naman yung energy mo eh. Yun nga lang siguro is more on thinking. Yung nakikita ko sa'yo dito. Ganon. Happy, joy, and thinking. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. No? Na iyong energy. May mga bagay ka na gusto mong tapusin or gusto mong matapos. Yun ang nakita ko sa'yo dito.
Tingnan natin ang parating sa iyo or gusto mong i-develop, mga ganyan. I-develop, i-renewal, mga ganyan. Parating kay Pisces. Ano po ito? Oy, i-reverse nyo to ha. Baka naman na sasabihin ko yung ano, tapos tatambog kayo dito. Hello? Dapat magaling kayo mag-analyze. Kasi, bibigyan kayo ni universe ng warning para magkaroon ka ng positive outcome. Tingnan natin, Pisces. Ano po ito na parating sa kanya? Okay, thank you. We have the 8-8 oh. Parating sa iyo. Nangyari. Anong nangyari? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Pisces, is may mga ikakagulat, ikakashock, ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Pinansabi dito. Sa iba naman sa inyo, may mga time daw na baka biglaang sumakit yung tiyan mo, sikmurain ka, lamigin ka. Kung babae ka, menstruation yun, no? Masakit yung bandang tiyan or gitna ng katawan. O kaya naman, baka nag-LPM ka. Baka naman may makain ka. O kaya naman is may mga nainom ka na hindi good sa katawan mo. Pwedeng nahandle sa point na ingat ka na lang, no? Sa iba sa inyo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka ng pag-iisip para umalis sa isang sitwasyon sa buhay mo na parang, o sa sitwasyon sa buhay mo na parang it's not working to you anymore. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Merong kang itatry or aalis ka doon or magkakaroon ka ng ano ngayon, ng clear mind to do things para tumahak ng bagong, para magta-try ka ng something, parang nandun sa point. Try ng mga bagong path, try ng new idea, may mga pagta-try na sitwasyon. Ano? Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, parating sa inyo is may paghihintay eh. Merong nakikita ko dito, mayroong kang, parang may hinihintay ka na sign or sa iba sa inyo is mabe-feeling stuck ka or may mga bagay sa iba naman is magiging on and off yung action mo. Gagawin ko, hindi gagawin, o kaya, ay, gawin ko kaya, ay, i-force ko kaya, ay, wag na lang, ay, sa tingin, parang magdadalawang isip ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun. Also parating sa'yo is, magkakaroon ng mga traveling no, yan, baka magkakaroon ka ng traveling, o kaya is malayo o malapit yan, o mapag-uusapan, mga ganon. Nandito rin yung point na magkakaroon ka ng disappointment. Anak, sa isang lalaki. Well, lalaki man siya or babae, sino man siya, pero may disappointment ako na nakikita sa iyo. Pwedeng sa sarili mo, madi-disappoint ka kasi pwedeng may mali kang magagawa or merong sitwasyon na ikadi-disappoint mo, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakita ko dito, no? Yun ang parating sa'yo. May dissatisfaction, may mga rejection situation, ano? Sa iba dito, mga bagong trabaho to. Sa iba naman sa inyo, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, ano mga April, May, June, July or August, parang something ganun. Or June, pwede. No? Or weeks man yan, or days. There's a blessing coming sa'yo. Sa iba dito, mga ano to mga bagong idea, mga project, mga bagong trabaho, mga ganyan. Parating sa'yo. O baka naman yung iba sa inyo is magpo-focus ka na talaga sa sarili mo, mag-exercise ka na, o kaya is mag-walk-walk ka, you're doing your passion, or may mga activity ka na gagawin, pwedeng na doon sa iba. Sa iba ganun.
Tingnan natin, dapat iwasan ni Pisces. Ano dapat niyang iwasan this week? Ano po yun, universe? Dapat iwasan niya this week. Okay, dapat mong iwasan this week. Iwasan mo daw yung pag-iisip ng pwedeng ikalungkot mo or yung mga tao na pwedeng malungkot ka doon or magdesisyon o mag-move ka ng sitwasyon mo na pwede mo ikalungkot. Yan. Iwasan mo rin, syempre, yung ma-imbalance ka, ganyan. Yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Alam ko naman na may tiwala ka sa sarili mo. Yan. Yung mga taong, kung ano naman, vice versa, yung mga taong walang tiwala sa'yo, okay lang yun, di ba? As long as you are more on focusing sa sarili mo. Yun na nakita ko. Focus to your energy. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-let go. And iwasan mo rin, kung may mga dapat na i-let go, ganyan. Be responsible. Alam ko naman na responsable ka, but be responsible. Do your things. Ang sinasabi rin dito. Ang sinasabi rin dito is, umiwas ka sa mga tao na hindi maasahan o yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Or ikaw ito, iwasan mo na hindi ka magtiwala sa sarili mo, ganyan. Or vice versa tayo, mga ganyan. And then also iwasan mo syempre yung madaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon, no? Iwasan mo yung mga salungatan situation, mga hindi pagkakasundo, conflict, or mga pagtatalo-talo, umiwas ka na lang doon. No? Or kung ikaw, wag ka na lang makisawsaw, yung mga ganun sitwasyon. Kung masyadong mas marami ang lumalabas na pera sa'yo, mas siguro try to control and balance, mga ganun. Iwasan mo na hindi ka starting fresh into your life. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, if you think na there's a situation na kailangan mo na talaga din mag-escape ka. Pero nasa sa'yo pa rin naman yun. Diba? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. This is the time to start a new beginning into your life. But dito busy, ano? Busy kayo, ah. Tingnan natin ang love ni Pisces. Tsaka mag-focus ka lang sa sa pangarap mo sa buhay mo. Pero wag ka daw mawawala ng pag-asa dito, oh. May mga pangarap na hindi pa sa ngayon matutupad or magkakaroon lang din ng delay, pero don't give up ang sinasabi. Basta as long as balance, no? Sinasabi. Or kinakailangan mo i-force yun para yung mga delay na yun o yung hindi pa patupad-tupad, ma-actionan na ang kinakailangan. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love ni Pisces. Uy, may something. Nakita ko. Okay. When it comes sa love mo, kung single ka, natin. Uy, may nakakausap ka. Attractive ka. Devil. Kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito, ingat ka na lang. Pwedeng may nakakausap ka o may makakausap ka. Isa, dalawa. Pero mag-ingat ka, oh. Either isa dito o both sila, hindi ka nag-iisa. So, mag-ingat ka, baka mapasok ka sa may connection na, ha. Ingat lang. Kasi may pagsisinungaling. As in, meron. Sa iba sa inyo, maaring kilala mo na to, muli siyang kukonek sa'yo. Sa iba sa inyo is by internet or makikilala nyo by internet. O baka yun ang pag-uusap nyo. Yun ang the way na pag-uusap nyo. Pero mag-ingat ka sa kanya.
Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghiwalay because of the third party relationship. Ibinigay mo yung full of support mo dito sa tao na to, na talagang hinabaan mo yung pasensya mo pagdating sa kanya, vice versa. You give your effort and hard work. Naging strong naman din talaga yung relationship. Yun nga lang talaga, dumating yung point na pwedeng may nangyari noon na nangyaring muli. No? Kaya rin kayo nagkahiwalay. Yun ang nakita ko dito. Yun. Medyo ano kasi, no, mabilis maakit din kasi yung isa. Yan, nagkaroon ng mga tukso. Yan. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in third-party relationship, yes, oo, nandun yung point na nasa iba sa inyo, in third-party relationship. Or pwede rin naman na pinag-iisipan mo na baka may third party yung connection mo. Dito meron. Sa nakita ko dito. Meron third party. Maaring bago pa lang to. Or nahando yung point na nagkakaroon sila ng text. Tingnan mo yung cellphone niya. Sabay ganun. Tinuruan no? Nandun yung point na nagkakaroon ng pang-aakit sa iba, no? Dito sa situation na ito. Or pwede rin naman nakasamahan niya to sa trabaho, or matagal na niya talagang nakakausap, o naakit siya, or kung bago pa lang ito, and inaakit siya. Yan. Yan nakita ko. Nagkakaroon ng pagtutukso. Well, nasa sa'yo naman yan. Ay, kung matagal na ito, ay naku po, ganito na talaga siya. Kasi, pwedeng tumino siya once, pero bumabalik siya sa dati. Yun. Kung wala naman kayong third-party relationship, kung wala kayong third-party relationship, nandun naman yung excitement when it comes in this connection. Ano, pwedeng bago kayo nito sa iba sa inyo. You support each other. Handun naman yung pag-uusap. Handun din. May mga time lang talaga na, syempre, siguro, natural kasi yun, no? Hindi kayo makakaintindihan minsan. Nandun sa point na, may mga worrying situation lang. Ano? Hindi ko alam why kung sa part mo or sa part niya, may mga wino-worried when it comes in this connection. May pagwo-worried na nagaganap or magaganap sa inyong dalawa. Yun na nakikita ko dito. Yun. Hindi ko alam why. Kung ano yun. Yung isa sa inyo, andun yung ano, no? Medyo, ano ba yung iba sa inyo, andun yung obsession when it comes in this connection. Siguro, kung bago kayo, obsessed pa kayo sa isa't isa, syempre, bago, alam mo yun. Kung matagal na kayo, isa sa inyo, may pagka-toxic. May naninigarilyo? O isa sa inyo naninigarilyo, hindi ko alam kung bumitaw ka na o dati naninigarilyo yung isa sa inyo, ngayon nagbitaw or pwedeng. Basta may naninigarilyo. Yung nakita ko dito. Isa dito, mahilig din sa no, parang mahilig sa enjoyment, parties, gano'n. Well, nasa iyon. Nasa inyong pagsasama naman yan. Tingnan natin, ano yung nakita ko? May kakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw ng isang sitwasyon sa buhay mo. Magugulat ka talaga. Unexpected ito. May mga time daw na mananakit ang likod, batok, balikat, balakang. Sa iba naman sa inyo is papers and documents, parang may mga kailangang ayusin, asikasuhin, gawin, ipasa, isulat, parang mga ganun. Or may kakaharapin kang ganun. Tingnan natin ang iyong money. Money po ni Pisces. This week, your money. Money ang trabaho to This week. Money po niya. Money or trabaho. Okay, when it comes sa iyo, 10. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, yes, nag-iipon ka ng pera, no? Diba dito may hinihintay daw kayo?
Iba naman sa inyo is may collaboration or may mga dealing. Or pwede rin yung kanina, baka yung papers and documents is a contract, pwedeng na doon sa point na yun. Pagdating sa pera mo, maganda siya kasi there's a material success. Pwedeng may tao na papadala ni universe to give that success. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Sa iba sa inyo, may mga achievement ako nakikita sa inyo. You are more on investing this time. So, nakita ko pagdating sa iyong kaperahan. Also, there's a completion situation. Ako nakikita, may nakikita ako na hindi, mahihingi ng tulong sa'yo or ikaw sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. There's a new beginning happen. May mga fortunate outcome pagdating sa pera. Ang nakita ko dito. Sa iba naman dito, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, May, June, July, August, or September, mangyayari to na magiging more on maganda or papaganda yung inyong blessing. Sa iba ha, sa iba sa inyo is pwedeng nangyayari ito ngayon or in a days or in a weeks, pwedeng maganda po mangyari. Yun ang nakita ko dito, no? Pwede rin kasi na yung iba sa inyo, you will start at the half of the year, maybe June, ganyan. Unti-unti na siyang mag-change talaga yung kaperahan mo this time. Yun ang nakikita ko dito. May bahay ako nakikita. Bibili ka ba ng bahay? Magpapagawa ka ba ng bahay? Apartment, building, condo? Sa mga ganyan, tirahan. Or may mga situation na pag-uusapan related doon. Pwedeng ganun. O kaya may mga plano. Pwedeng nahandosapan. Kasi may nakikita akong ganun. May mga union din ako nakikita. Sa iyong kaperahan, yes, mayroon naman ako nakikita na isa, dalawa, or tatlo, or more than pa sa iba ano, na darating sa inyo na opportunity na pwedeng yun yung ikalago ng inyong kaperahan or trabaho ito sa iba. Nagsisave naman din kayo ng money no? Growth is coming. Sa iba dito may mga investment situation. Congrats, no? Pero mag-ingat pa rin kayo kasi magkakaroon daw ng mga rejection in some aspect of your life. Kaya kung may mga pag-iisipan ka na connected ang pera or action or movement or decision, pag-isipan mo talagang maigi. Kung kailangan i-discover muna, discoverin mo na, pag-aralan mo na, gawin mo para hindi rin mag-miss, no? Yun ang nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.